Hi guys! So, yes, may share po ako sa inyong lahat na 3 bagay na makakatulong sa ating lahat, no? So, syempre itong 3 bagay na ito na kailangan nating gawin every single day, araw-araw, every single minute of our day para mas i-bless tayo ng sa taas. So, yes, start na po tayo. And number 1 is we need to be grateful every single day. So, kailangan nating maging grateful every single day. Kailangan nating maging thankful. Bakit kaya nating maging thankful? Bakit kaya nating mapagpasalamat? So, pagising mo pa lang, yan. Magpasalamat tayo dahil nabuhay tayo, yan. Magpasalamat tayo dahil maganda ang kama natin, malambot, o kaya nakita mo yung mga mahal mo sa buhay, yan. Yung palang very grateful na yon every single day. Pagising mo, nakita mo yung loved ones mo, nakita yung partner mo, nakita mo yung anak mo, nakita mo yung parents mo, nakita mo buhay ka pa, humihinga ka pa. Yun palang napakagandang ugali yun, no? Kaya habit na every single day mapagpasalamat tayo kasi nabuhay tayo. May another life na hindi tayo yung nandun sa kama hanggang ngayon, pero nabuhay tayo. So, yung palang very grateful tayo dahil yun nga, we have the life, no, na nabuhay ulit, and mas marami pa tayong magagawa through sa ating goals sa buhay, di ba? So, lahat yan, ipagpasalamat natin, grateful tayo, thankful tayo, yan, maliit man yan or malaki yan, pagpasalamat natin, di ba? Yan, so, pag grateful kasi tayo, pag tayo ay thankful, the universe or God will gonna give us more of the things that we are more grateful for. So, it's just like, kasi maganang loob mo so grateful ka. So, pag grateful ka kasi yun yung receiving. Mas lalong ibibigay ng taas kung ano yung kailangan natin sa buhay. Yan, so, minsan, syempre, dahil sa buhay, alam naman natin na hindi laging good ang everyday natin. Minsan tayo, di ba, minsan tayo ay nagko-complain, no? Nagbo-blame tayo. Yan, so, kung nagbo-blame tayo sa trabaho natin dahil hindi natapos o kaya maraming pinapagawa ang boss natin, ang amo natin, minsan di tayo grateful. So, nagbo-blame tayo. Or minsan, meron kang business na hindi nagawa ng empleyado mo, yung pinapagawa mo sa kanya, nagko-complain ka na kaagad. Or minsan sarili natin, kino-complain natin kasi di tayo productive or may nagawa tayong masama. Nagko-complain tayo sa sarili natin. And alam nyo ba na ang pagko-complain, o kaya lagi tayo nagko-complain every single day, ang pagko-complain pala, ito yung number 1 na kalaban ng pagiging grateful. Ito yung number 1 na enemy ng gratefulness. Kaya, huwag tayong mag-complain every single day. Kung wala kang sapatos, but grateful ka pa rin kasi may paa ka, di ba? So, yung iba nga, walang paa. Ikaw, walang sapatos lang, di ba? So, yung iba naman nagkumpleto sa trabaho, ang hirap-hirap gawin, o kaya maraming pinapagawang amo. Buti ka nga, may trabaho ka. Yung iba, yung alam mo ba ng trabaho mo dyan, pangarap ng ibang tao yan. So, dapat huwag tayong mag-complain. Yung iba naman, nagko-complain dahil walang kinikita sa opportunity. So, pasalamat ka, be thankful ka, be grateful ka kasi mayroon kang opportunity. Yung iba nga wala silang opportunity. Hindi na alam kung anong gagawin nila. Ikaw, nandyan ka na, ginagawa mo na yung negosyo mo, kung ano man negosyo mo yan, startup man ng business yan, entrepreneur ka man, o kaya nasa leveraging business ka. Be thankful ka kasi nandyan ka na. It's just a matter of aaralin mo lang yan, magtanong ka sa mentor mo, sa coach mo para mas productive ka. So, wag ka nang mag-complain. It's just that you ask, no? So, yon. Again, ang pagko-complain, that's the number 1 enemy ng pagiging grateful. So, always be grateful para you feel good, no? So, and number 2 na kailangan natin gawin every single day is we must have to feel good every single day. Kailangan we feel good. Wala tayong kalaban. Magaan ang loob, no? Wala tayong inaaway, ang sarap kasi sa feeling pagka you feel good every single day. Mas marami kang naiisip na mga productive na gagawin mo, tapos ang sarap, magaan lang siyang gawin. So, number 2, kailangan feel good every single day. Kasi it's all about vibration. It's all about frequency, no? So, guys, in our world na we are living now, it's more on frequency, it's more on vibration.
Lahat yan. So, kasi pagka you feel good, di ba? You are emitting or binibigay mo ang positivity sa labas. Yan. Nakapag-emit ka ng positivity sa labas because you feel good. Yan. So, again, nagre-release ka ng positive sa labas. Pag nag-release ka ng positivity sa labas, positive na ang babalik sa'yo. It will gonna vibrate, no? So, minsan, yung pagiging hindi feel good is because we are feeling some burden inside. So, because baka malamang meron tayong nakagalitan o meron tayong inaway o meron tayong guilt sa sarili natin. So, i-release natin yan, no? So, minsan, because of unforgiveness. Yeah, number 1 din po yan na why we don't feel good deep inside. Because we tend to, hayaan mo na lang, di ba? Forget it. Parang ganun. But, deep inside, hindi pala finorgive yung tao na yan, nakagalitan mo, or yung sarili mo, hindi mo finorgive. So, number 1 po yan na hindi ka feel good because meron kang tinatagong sama ng loob. So, it's just like you want to kill that person but you are the one drinking that poison. So, dapat i-release natin yan para lahat magaan lahat, walang mabigat. So, mas masarap magtrabaho pagka wala tayong mabigat na iniisip. So, just forgive and forget, na? So, para wala ka nang iniisip na mabigat sa sarili mo at magaan na lang lahat, smooth na lang ang flow ng ginagawa mo. Yan. Kasi minsan gusto nating patayin yung taong yun. Pero tayo naman ang agrabyado. Tayo naman yung nagsisuffer ang health. Yan. Akala natin, pagka tayo ay galit, yan, akala natin, galit na galit tayo sa isang tao, tayo naman ang agrabyado, mas health natin yung nagsisuffer. Alam nyo ba na according to research, na pagka tayo ay magagalitin, kapag tayo ay nag-feel bad about other people or about ourselves, nag-i-emit po yung katawan natin ng chemical na nakapag-create ng sakit. More cancer, yan, yung sakit sa colon, mga ganon. So, dapat huwag tayong magagalitin. So, if mayroon tayong nakagalitan, forgive. Yan, patawarin natin. Kasi life is, what is life? We need to move on and live to the fullest, sabi nga nila. So, forgive and move on. Yan. Kasi meron tayong tinatawag na law of the less effort. Alam nyo ba na itong law of the less effort, na kapag if you feel good, if you are very grateful, yan, hindi mo na mamalayan na na everything outside your world, nagko-connect na lahat-lahat ang mga yan. At hindi mo na mamalayan. Di ba, minsan, sa isang araw, bakit ganun? Ang daming mga blessings ka natatanggap. Bakit ganun? Ang daming mga events sa isang araw na nangyari na positive lahat. Why? Because that's the less effort. Na wala ka namang ginawa, pero lahat blessings ang nakukuha mo. For example, might it be in your career or sa trabaho mo na dahil you feel good, and you're very grateful, napopromote ka, o minsan, na-appreciate ka ng boss mo, yan. O kaya, bigla na lang may letter na ikaw ay kasama doon sa na-promote. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Less effort. Or sa pagiging entrepreneurship o may negosyo ka, minsan napapansin mo na parang, bakit ang daming bumili ngayon ng products ko? Wala naman akong ginawa, hindi ako nag-market, hindi man ako nag-ads, hindi man ako nagyaya sa internet, mga ganun. But because you feel good, di ba? The universe will gonna work it out. Kaya, yan, ang nare-receive mo, no? Or, for example, you are doing a community na leverage business. For example, yung leader mo, hindi mo nang kinausap ngayong araw, kinakausap mo lang once a week. Bakit productive siya? Maraming tiin, di ba? Because you are emitting the good positivity, good vibe, gratefulness, and then you feel good every single day. And that's when yung mind mo, yung body mo, and then yung heart mo, nag-congruent na, may congruency. Kaya, nag-e-effect na lahat yung law of attraction, law of the less effort, law of vibration, law of frequency, lahat magaganda ang resulta. Because, yun nga naramdaman mo. It's all about feelings. No? So, yun ang number 2. You must feel good every single day. That's the number 2. Yeah. Ayan. So, kaya, feel good every single day. Why? Because God will gonna rearrange everything. Yan. Of all the things, i-arrange niya yan to make things happen for you. Ganon siya. So, yes. And number 3, ano yung number 3 po natin?
Yan, be you. Be yourself. Love yourself. Yan. Kasi pag love mo ang sarili mo, pag mayroon kang self-love sa sarili mo, it will gonna manifest from outside. So, lahat ng nangyari sa inside, sa katawan mo, sa mind mo, sa heart mo, mararamdaman niya ng kausap mo, mararamdaman niya ng taong kinakausap mo, environment mo, because you love yourself. True ka sa sarili mo, authentic ka. Hindi ka nagmamas, wala kang mas sa sarili mo. Kung ano ka, yun ang nakita nila ng tao. Walang kaplastikan, wala lahat. So, because you are you. And if you are you, you are your authentic self. You love yourself. Just, you are you. Be you. Ayan. Ibig sabihin, lahat na nangyari sa katawan mo, sa body mo, lahat na nangyari sa mind mo, mag-manifest yan sa outside. And then, of course, mag-overflow na lang yan. Yun yung maramdaman ng ibang tao sa labas. Kaya ganun siya kaganda. So again, love yourself. Just be you, be authentic, be yourself. Yan, self-love. Yan. So, ano naman yung maging healthy ka, yan, maging parehas yan sa physical, sa mental. Lahat yan, a part ng self-love. Isa din po yung huwag mong masyadong damdamin ang lahat. Huwag mong i-burden yung sarili mo. Yan. So, that's part of being you, being authentic. Yan. So, pag lahat yan ay meron na sa sayo yan, punong-puno ka na, mag-overflow na lang yan. Mag-overflow sa labas. At makaka-share ka, ma-share mo pa sa ibang tao. So, again, 3 bagay na kailangan mong gawin every single day. Number 1, be grateful, be thankful. Number 2, yan, always feel good every single day. Yan. And syempre, number 3, be you. Yan, be yourself. Be you. Self-love. So, that's it for now. And I hope may natutunan kayo. If may natutunan kayo, just comment yes para alam ko na may na-take away kayo ngayong araw na ito. So, thank you for listening and don't forget to live, to love, and to share. So, that's it for now. Bye-bye muna and God bless.